Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Eco Manufacturing dito sa Calgary. So syempre kasama ko si Ken. Yan, pinatulog ko muna. So ito ang pinaka last drop ko na ngayon, 11, pang 11 drops na to. So okay na sana kahapon, kaso lang kailangan may appointment pala dito dahil busy tong area na to. Yan, nakakatuwa pala dahil 80% mga Pilipino ang nagtatrabaho dito sa Eco Manufacturing. Napakalaking company dito sa Calgary. So na-meet ko dito sila Archie, Alfie at si Rex. So marami pang Pilipino dyan na mamimit natin. Pero mamaya pasyalan natin dahil pupunta pa ako doon sa ibang door. Doon pala to yung mga wax na to. I-untarp muna natin to guys. Malamig na. So yun, nakakatuwa dahil biro mo 80% ang mga Pilipino pala dito sa Eco. Nakakatuwa dahil alam na alam or kilalang kilala tayo na quality ang trabaho ng mga Pilipino. So alright, tanggalan na natin ang tarp to. Ito isa, natanggalan na natin tong angle bar na 20 feet. Alright, so let's go. Let's go. Magtatanggal tayo ng tarp. Medyo makunat na kasi malamig na eh. -0 dito sa Calgary. Katulad din sa dito sa Kelsey, 80% na kami na Pilipino dito na nagtatrabaho, mga truck driver. 80% ng mga Pilipino dito. Maagang exercise. Nakakatuwa lang, di ba? Nakaka-proud kasi kumbaga sa paninda ay tinatangkilik tayo, di ba? Nakakahingal, nakakapagod, pero pag natapos lahat yung ginagawa mo, wala na. From Innisfil Yard, 3 days ang biyahe, 3.5 days, then 4 days bago lang natin gagawin ulit ito. Then ito, 2 days ako nag-deliver tarp and tarp. So bawi-bawi lang, hindi lahat hayahay. Kumbaga may hirap, may sarap din. Tapusin ko muna to guys. Hindi na ako sa kwento pero nagpapahinga talaga ako. Hiningal, di ba? Dito hindi pwede arte-arte, dumi kung dumi, kasi libre naman kami laundry. Ito pa isa, dito ko na siya tiniklop sa ibabaw ng load kasi bakante naman eh. Then yun, iakyat ko pa yung tarp. Siguraduhin ko muna na dito sa pay resibo ka. Oh. Patingin na. So guys, so kababayan natin. Ano ba? Kaya, di pa naman ako nag-ilamon. Yun lang. Ano ba alam mo, pre? Simon. Simon. Oh, si Simon.
Papakita ko sa iyo paperwork. Ito kasi kailangan papel. Baka dito sa cabinet sa receiving yan. Yun nga sabi nung kasama mong Vietnamese. Vietnam ba Chinese? Chinese. Taiwanese. Vietnamese. Vietnamese. Kasi hindi kami nagre-receive ng ganyan klase. Mga nakabox, no? Oo. Yun yan saan? Pati itong angle bar. Oo. Angle bar, yeah. Hindi kami shipping and receiving siguro. Kasi ang nire-receive namin, yung naunang track. Yung mga coil lang, no? Oil. Ano bang... Hindi ko alam kung anong laman to mga to eh. Oo, kasi hindi kami nagre-receive ng ganyang kalalaki. Monong hala. Kasi nakalagay 21, pero yung 31 ang nire-receive namin. 31, wala naman 11. So siguro Ano puntahan ko na lang doon. Oo, puntahan mo muna itong receiving ito. Tanggalin ko muna itong mga to para sambirahan lang. Kasi tutulungan sana kita. Kaso hindi namin alam kung saan ilalagay yan. Sige, puntahan ko lang doon. Okay. Okay, salamat. Balik ka sa akin. Okay, salamat. Yan. Yan lang kagandahan pag Pilipino yung maabutan mo dito or yung receiving. Masasabi mo yung dapat mong sabihin. Ma-explain mo. At ma-explain din nila na mabuti kung saan dapat tayo pupunta. So itong tarp na to, almost 50 kilos din to. So kung yung apat binubuhat natin, nasa 200 kilos, di ba? Ganito ang ano niyan, guys. Huwag niyong bubuhatin ng ganun lang, oh. Tutukod niyo yung kita. Ganyan, oh. Tapos ito lang. Kasi pag binuhat natin na kagaya ng mga ano, ganyan, balakang madadali sa atin. So tatanggalan muna natin to. Bubuhos na yung snow. Dalhin muna natin tong paperwork sa shipping and receiving. Baka mga Pilipino rin doon. Yan. Andyan yung shipping and receiving. What is it? Camera. Good morning. Making a vlog? Yeah. Hey man. How are you? Good man, how are you? I'm good. Yeah. What company you are? With Teams. Teams. Oh, okay. Sounds good. What is your name? Gagan. Gagin. Yeah, nice to meet you, man. Yeah, my name is Jesse. Jesse. Oh, Yeah, nice okay. name, no? So, pasok tayo dito. Kasi ano. Morning. Meron ako delivery. Ano? Galing ako dun sa kabila, sa dulo. Dito raw ako punta kasi nakakarton daw yan. Tsaka 20 feet na angle bar. Just wait here. I'm gonna give it to the receiving department. So that they can direct you which trailer you're gonna pass. I don't know if they receive now before we used to receive it here, but since the warehouse they reorganized, I don't know what they receive. I'm not in touch with this one. I'll ask the guy who's gonna come because I'm in charge in the shipping. So. Yeah, thank you. So yun, puntahan mo na yan. So atras daw tayo dito niya i-unload. Papagitna na natin dito. Doon tayo nakaparada.
Dati rin daw siyang flatbed, nahirapan siya. Kaya nagpalit siya ng career sa containerize siya ngayon. So mamaya tatapusin natin yung tarp. So maraming salamat sa mga Pilipino dito na nag-entertain dito sa akin sa Eco Manufacturing. Shout out sa inyo lahat dyan. So atras tayo. Karga lang tayo ng hangin. Ang oras natin ay 8:09 AM. So tapos na to. Okay, let's go. So yan, liligpit na natin tong yung tarp natin. Awesome, thank you. Yeah, no problem. Like, that's a bit of a journey with this thing. Okay, so do you need help with that one? No, I got it. Otherwise, I can't help you. Pilipina? Oh, who's big? Who's big? No Filipina? Oh, Russian? She look like Filipina. I know. Yeah. Probably the other side, huh? I try to push. I'm gonna have to go get an extension. This side. Okay. Oops. I'll just go up and over. Sorry. Okay. Yeah. They put it right that smack in the middle. I'll take one of these in and go grab extensions. Okay, no problem. Na-roll natin to, guys. No, it's no. Ang kunat na ng bungee.
Then itong strap, i-strap natin doon. Then ito, ilalagay natin dito. Di ba? Matrabaho ang trabaho ng flatbed. Dito kailangan lang na mahaba ang pasensya, kasi kung mahina ang pasensya mo, maiksi, ayaw ka na sa ganitong trabaho, di ba? Nice one. Oh, I love these. They're my favorite. This is so fun. So fun. Come on. I'm just kidding. Okay, we're doing it this way. Here goes the fun part. Alright. I don't like that. Okay. Everything's in. Alright. Slow and steady, baby. Tip. That's question. Nope. Alright, slow. You're very cool. Pakanta-kanta lang siya. Dito kailangan hindi na maano yung takip ng tangke. Kasi pag nagkarga tayong diesel, hindi maano. Good. Ito ang trabaho. Hindi lang porkit na deliver lang, di ba? Marami pang ginagawa. Ito naman ang nagustuhan ko sa trabaho niya. Sa trabaho na to, kasi exercise talaga. Laging nagpa-pump yung heart ko. Parang, di ba? Kailangan nga natin mag-jogging para yung heart natin ay nagpa-pump. So ito pa lang, ganito lang ginagawa ko. Kung titingnan nyo, napakadali tingnan, pero sa actual talagang nakakahingal. So tapos na tayo mag-deliver guys, papunta na tayo sa next assignment natin. Pipick up tayo ng fire hydrant. Then yan Friday kasi ngayon, kailangan ma-pick up natin yan para sa isang truck, kasi yung isang truck hindi pa tapos mag-deliver. Kaya kumbaga tutulungan ko, kasi kung hindi ko pipick upin yung load na to, matitinggas siya dito sa Calgary na walang load. So bali ang diskarte, ang plano ng opisina, pick upin ko yan, then idadrop ko doon sa Kenworth yung load na yan, then huhook up ako ng empty trailer at pipick up naman ako ng load ko. Yun ang pambiyahe ko. So
ma-delay man yung isang truck, tapos niya man i-unload o i-deliver yung load niya, may naka-ready na siya na load pambiyahe niya. So ganun ang plano ng opisina, di ba? Gumagawa ng paraan yung opisina na hindi matetingga ang isang truck dito sa Calgary, kasi bukas Sabado, Linggo walang trabaho yon, kaya yon ang pinakaplano nila. So tara, let's go. Bumubuhos na nga pala ang ulan dito sa Calgary guys. So madilim, tingnan yung windshield ko, puro yellow na. Ano, yung damo puro yellow na. So yun guys, nandito na tayo sa next assignment natin dito sa Mueller, Canada. So ayan yung pipikapin natin, yung mga fire hydrant na yan. Ito, unang buhos ng snow dito sa Canada, dito sa Calgary. Unang buhos this year, 2025. Hi, good morning ma'am. Morning, are you picking up the west or the east? Going busy? Going BC? Yep. Okay, I'll Yep. get you. I'm just finishing up paperwork. We'll get you loaded right away. Okay? Alright, okay, no problem. 4 drops. 4 drops, right. So yan, unang buhos ng snow 2025, November 7. Ayan o, ang lakas, ang dilim pa o. So ingat tayo guys, ingat. Kanina papunta ako dito, nagdahan-dahan lang ako dahil ang temperature ay 0. Then bumubuhos ang snow. Inaano ko kung madulas, hindi pa naman siya madulas, pero pag ganyan mahirap mamreno, kaya distansya talaga. Yung following distance natin at least 200 meter, okay na yan, para pag namreno man tayo, madulas man tayo, malayo tayo, hindi tayo makakabangga. Yung gate pa nila nasagi oh, sino naman kaya nakasagi niyan? Alright, so antay muna tayo sa loob dahil piniprepare daw nila yung ano ko, documents. Hindi na mapipigilan ang winter, kaya mag-iingat na lang tayo. Take time, hindi kailangan magmaapura, magmadali. Ang importante is safe tayo. Okay? So antayin natin kung ano ikakarga natin, then papakita ko sa inyo kung paano siya i-secure. So ito na yung load natin guys. So ito, mababa lang siya, isang pirasong paleta lang, pero dalawang strap nilagay ko. Dahil siyempre pwede naman isa, mas sure dalawahin ko na, di ba? Ganon din yan. Then ito pala, paalala ko, bawal lagyan ng strap dito, between dito sa dugtungan na to. Bawal, kasi ma-disalign yan pag hinigpitan. Kaya kailangan yung strap natin pasok dito sa loob ng pipe na yan. Yan, pasok siya dito sa loob. So bawal din lagyan ng strap dito. Kung may lagayan, tulad yan may lagayan, bawal lagyan. So ito, bawal din lagyan ng strap dito, basta sa pagitan nitong planch na to. Planch tawag niyan eh. Yan, kasi nag-ano din ako, nagtrabaho ako dati sa Saudi. Planch, hindi ko alam kung anong spelling nun, basta planch. Yan, may silyo yan sa loob, may silyo yan, kaya bawal lagyan ng strap yan dyan. So yan, dalawa to, bulb nito, mga bulb. Okay naman to. So ito, dagdagan na lang ng portable strap, pero mababa lang naman yan. Doon lang kasi sa unahan yan, yan ang pinaka-stopper natin lahat. Kung ano, mamimreno tayo, kaya dalawa ang strap ilalagay dito lagi sa unahan. Kung mahaba man siya or more, di ba? So yan, 4 na drops ito. 4 na drops itong deliver ng bulb na to papuntang BC. So first drop doon sa pop trailer, second drop dalawa doon pa rin sa pop, third drops and fourth drops, pang-4 na drops. So yun, ibibigay natin to sa truck na hindi pa tapos mag-deliver dito sa Alberta, para prepare na yung load niya. Magsara kasi hanggang alas 4 lang dito, kaya kailangan ma-pick up na. Then para sa kanya to, then kukuha naman ako ng empty trailer, yun ang para naman sa akin. So ganun lang.
bigayan lang, give and take. So kung sinong pabor ay okay lang yun, with pay naman yan. Okay, ayun pa, marami pa tayo ikakarga doon. Abbotsford din yun. Kaya nga pala kami may dala lagi ng mga pala, kami mga truck driver dito. Ayan, may pala kami dyan. Ayan, kasi itong trailer na to, ito saglit lang to, makapal na kagad yung snow. So kung matulog tayo magdamag, kakapal pa yan ng may gitsandangkal yung snow. Kaya lagi kami may pala. Yan, di ba? Tulad nito, kapal to. Ano? Pero manipis pa yan dahil ano, bagong buhos pa lang yung ano, snow. Hindi pa gaano ramdam yung lamig, oh. Pero pag araw-araw na nahawakan mo yan, frozen na kagad yung kamay mo. Diba? So hindi na mapipigilan ng snow, kaya ingat-ingat na lang tayo, ha? Right? Dito ito sa Mueller, Canada, Calgary. So ito na yung load, guys. Kompleto na. Itong dalawang bundle na to, nakalagay ito doon sa unahan. Wala na palang ikakarga pa, kaya pinalipat ko siya dito sa likod para may traction yung trailer natin, kasi mahirap na aakyat tayo ng bundok walang traction. So ganoon, pinalipat ko siya ito bundle, at least kahit paano may traction siya, kasi magaan itong karga natin. Then ito, mataas yung ano niya, kaya dadagdagan ko siya ng portable strap para more secure siya, more safe, di ba? So ito na yung ano, pambiyahe ng kasama natin na papuntang BC. Hindi porket hindi ko load dito, hindi ko isi-secure na maayos. Kailangan i-secure natin na maayos para safe tayong lahat, di ba? So yan, lalagyan ko pa siya ng portable strap para dalawang strap ang magamit dahil mataas siya. Okay? So yun lang, tirahin muna natin to. Ito pag gano'n ang portable strap. Yung pagsuksok ng ganito, ayan, pagsuksok ng ganyan, huwag nyo na ibalik ng ganyan. Kasi pag frozen, guys, hindi nyo na matatanggal ito. Ganyan, mahirapan kayong tanggalin. Tama na yung ganyan, nasuot lang, okay na yan, ituloy nyo na yan ng ganyan. So yan, yung sobra natin, ganyan, hindi ko pa siya hinigpitan, no? Iro-roll na natin. Ang snow, guys, medyo maalat yan. Maalat yan yung galing sa langit. Hindi natin na mamalayan na maalat na siya. Kasi sipon na pala yun. Tumutuloy yung sipon natin na hindi natin namamalayan. Kaya akala natin maalat yung snow. Sipon na pala. So ganyan, guys, oh, sinusuot ko. Yan, oh. Ayan, sinusuot kong ganyan yan, para habang humihigpit, umiipit din yan. Diba? So ganyan. Then itong gloves natin, oh, basa na, malamig na sa kamay. So kailangan talaga marami tayong extra na tama mo, pulang-pula na yung kamay ko. Kailangan marami tayong extra na gloves, dahil dito natin ilalagay yan sa passenger side. Habang tumatakbo tayo, pinapainitan din natin ito. So ready to go na tayo. Ito, dito ko nilalagay ito, kaya may tray ako. Ayan, dyan. Laglag ko na ba?
So yun, kaya maraming extra na gloves kailangan. Ito, naka-heater ako dito sa flooring. Yan, para matuyo yan. Then gagamit tayo ng extra naman na gloves. Alright. So yun guys, nandito na tayo sa compound ng Kenworth. So dito natin drain up yung trailer. Pre-trip natin yan na everything okay. So nag-hook up tayo ng empty trailer. Ito naman yung kakargahan natin para sa Saskatchewan naman na biyahe. So drain up natin at pre-trip inspection natin yan. So para sure na okay bago tayo umalis, dahil nandito tayo mismo sa Kenworth para kung may problema ipapagawa natin. So ready na si Ken ulit. Di ba Ken? Ready na siya ulit bumiyahe. So ang biyahe natin papunta ng Regina tapos Saskatoon ay Friday ngayon. Kailangan mahabol natin yung another pickup. Pero doon pa rin tayo pipick up kung saan tayo pumikap nyan. Doon pa rin pala. So yun, bubuso na naman yung snow. Ingat-ingat tayo guys. Alright. Andito tayo ngayon guys sa Highway 1, naglalakbay. Ang takbo lang natin 90. So hindi tayo makapagpatulin dahil basa yung kalsada pero walang tilamsik yung gulong natin. Ayan o, kung makikita nyo sa side mirror, walang tumatilamsik. Ibig sabihin skinny yung kalsada, may posibilidad na may black ice yan. Pero ramdam ko naman siya na madulas. Tingnan nyo side mirror natin sa right side, wala rin tilamsik, kaya delikado yung ganyan. Kailangan ang apak nyo sa accelerator ay hap-hap lang, wag yung madin guys. Tingnan nyo yung sa unahan natin na truck, mga drive-ban yan, matutulin yan, pero nakaramdam din siguro siya ng dulas, kalmado lang ang takbo niya. Tulad ako ngayon, kalmang-kalma lang, pinapabayaan ko lang siya, hindi ako ma-overtake. Kasi ang pinaka-sign natin guys, bakit hindi nagtutulin yung nasa unahan natin na samantalang matutulin yung mga yan, drive-ban. So yan ang pinaka-senyalis natin na ibig sabihin may nararamdaman yan sila. Nandito tayo sa Trans-Canada Highway 1, 110 ang speed limit dito. Pero kalmadong kalmado siya, di ba? So kaya wag natin siyang overtaken, hayaan lang natin. Kung mapapansin niyo yung kalsada, ayan o, parang shiny siya. Kaya ayan o, ramdam ko na gumaganon-ganon tayo. Yan ang bantayan nyo guys. Lalo ang temperature natin 0, tapos mahangin. Tingnan nyo yung trailer natin, wala siyang tilamsik. So patayin natin dahil silaw. Yun ang pinaka-sign dyan. Walang tilamsik, mabagal yung sa unahan natin. So wag natin tangkain na umovertake sa kanya. Ibig sabihin, tama yung sa lubong natin, kalmado lang din mga takbo nila. Yan o, makikita nyo sa kalsada na yung snow gumaganon-ganon. Ibig sabihin yan guys, mahangin. Yan ang pinakadelikado dyan, yung umulan ng snow, natunaw, ang temperature 0 tapos malakas ang hangin. Kaya ingat-ingat tayo guys ha, ingat-ingat. Walang mawawala sa atin kung magbagal tayo. Alright. Ito yung pinakamahirap na parts guys, yung cover na ng snow yung kalsada. Ayan o, tapos madulas pa, kaya ang takbo lang natin nasa 74, 70 above dahil madulas na yung kalsada. Yung kabilang lane cover na. So ito, nangangapa na lang tayo kung saan talaga yung sentro ng kalsada ng highway. Kaya naka power divider na ako guys. Gamit ko na tong power divider dahil kanina pa ako nagkadulas-dulas. Yan, doble ingat lang tayo, doble ingat. So hindi natin kailangan magmamatulin kung pangit ang daan. So cover na cover oh, wala nang guhit oh.
Eh, itong sa right side shoulder na yan, eh, kung sumablay tayo dyan, eh, lupa yan. So baka hanggang Mosjo na lang tayo. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Madulas ah. Below 70 na lang takbo natin. Wala lang guhit. Kahit yung kasalubong na yung nasa unahan natin, mabagal na rin yun dahil nakikita natin yung ilaw. So guys, may na-ditch na trailer. Galing dito, madulas talaga. Oh shit, eto na. Nadudulas din ako ah. Matulin siguro yan, kaya nadulas siya. Wala na tayong makita, di ba? Kailangan natin i-max yung heater. Naririnig nyo, heater yan. Shit, another one guys. Di tayo pwede huminto. Dalawa na. Iba pa yung kanina mga nadaanan ko na hindi ko nakuha na ng video. So pang-apat na yan na trailer na ditch. Unang buhos ng snow ito guys. Buti sa gitna sila, hindi dito sa malalim oh. So may aksidente yata guys. Kasi may pulis. Ito, nasiraan ito. Tapos dito may nalaglag na kotse. May pulis. Unang buhos pa lang ng snow to guys. Ang dami na kaagad aksidente kasi madulas talaga ang daan.